Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So dito naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys ay ang topic natin ngayon is about sa constellation. Kasi request ito ni Mr. Pabo. No? Sabi niya dito, Lods, baka pwede mo explain ang constellation kung paano ma-activate at kung paano ibenta if activated na. Actually kahit activated naman na siya, pwede pa rin siyang ibenta. 'Di ba? Kasi kahit activated or hindi, pwede siya mabenta. Pero yun nga, i-explain natin siya kung paano ma-activate. Pero bagong lahat guys, please consider like and subscribe sa ating channel. Malapit na tayong mag 1,500 dito sa ating walang kwentang channel. No? Please comment naman sa ating comment section para kahit paano magkaroon ng interaction and engagement itong ating walang kwentang mga videos na ginagawa. So yun lang, enjoy lang kayo sa panonood at pagkuha ng mga reference dito sa ating walang kwentang channel. So yun na nga guys, ito kasing constellation ay magandang bigay sa atin kahit papano sa ating character para madagdagan ang ating defense and also sa ating attack damage sa mga mobs at the same time sa mga players. So kailangan lang natin siyang i-activate kasi kapag hindi natin siya na-activate, sayang naman yung mga bigay na options sa atin. Kasi may magkakaibang options na bigay sa atin, depende doon sa level ng mga constellations natin. Kahit naman ako, hindi pa activated yung ibang constellations ko. Dahil nga mahirap siyang hanapin dito, especially yung mga dark constellation or yung mga legendary constellation dahil nga mas matataas yung bigay nun. At saka yung option na bigay sa atin. So, I will explain it to you kung paano ba ma-activate siya at the same time yung mga options na bigay sa atin. Kasi sa akin guys, no, hindi ko pa siya talaga nabuo dahil nga tumigil nga tayo. So, ito lang yung meron ako dito guys. So, meron tayong light at saka dark na constellation. So, meron dyan mga additional attack and defense. Depende na lang sa kukunin mong constellation. Kapag kasi dark yan ay attack damage ang bibigay sa'yo. Pero pag light, ang bibigay sa'yo ay defense. Okay? Pwede rin siyang level up. No? Mapapataas natin siya kapag sumali tayo sa mga events kasi dyan lang makukuha yung star crystals. So madadagdagan din yung ating defense ng constellation depende sa level ng ating constellation na na-ups. So dito tayo sa pag-activate ng mga options ng ating constellation. So dito sa constellation, no, sa basic, wala yan additional. Okay, hindi ma-activate yan. Dito lang siya ma-activate dito sa rare. Kasi mula sa rare. Tapos may epic. Tapos yung legendary. So sa epic pa lang, kapag dapat makompleto mo yung tatlong epic, okay, meron siya mga requirements. So sa SD pa lang ang na-activate ko. Kapag yan ay tatlo ng legendary, yung medyo mahirap, medyo mabigat yan kasi yung color violet na yan, ay ma-activate yung iba yung mga options dyan, yung 2% na damage reductions. Pero kapag ang dominant dyan na na-activate nyo ay yung epic pa lang na level, yung epic na bigay ng options pa lang ang mabibigay sa inyo, ma-add sa inyo. So, ang ibig sabihin lang nito, kailangan nyo makumpleto yung tatlong specific na parang zodiac kasi yan kailangan nyo makumpleto. Kapag yan, basic lang yan, hindi walang ma-activate dyan na option sa inyo. Tulad yung isa sa akin, meron akong isang basic dito, so hindi ko ma-activate yung isang options na binibigay sa akin. Sayang din yan yung options na yan. Merong super damage na ibibigay sa atin kung yan ay makumpleto natin at ma-open natin yung options na yan. Pero dahil nga hindi natin siya ma-open, so wala siyang bigay sa atin na option. So usually kasi dyan guys, medyo mahirap kuhain yung mga Sagittarius or yung mga attack damage kasi nga naka-depende yung mga players natin dito usually sa mga attack kasi nga mas mabilis ka makapatay ng mga red boss and also yung mga players kapag ka naka-attack damage ka. Tulad niyan yung mga dark cards. Kasi dun sa light card, defense naman na mabibigay sa atin. So nakukuha lang naman yan sa divine trade, nakukuha siya, event din siya. So ang problema nga lang kasi doon, hindi kasi tayo nagsasali dyan, kaya hindi natin siya masyadong makumpleto at randomly kasi ang bigay sa atin ng mga cards na constellation na ito. Usually naman yung iba dyan, mahal kapag binenta 5 million ata yung mga legendary na constellation.
So, depende pa kung rare yan na kung sobrang hirap ng constellations na yan, medyo mahal nilang ibibenta. Kaya hindi ko siya makompleto guys. Pero gusto ko siya makompleto kasi hindi dahil doon sa options, kung hindi dahil din sa bigay na damage sa atin. Kasi kunyari kung basic lang siya, meron siyang 1-2 damage na bigay sa atin or defense na 1-2, pero kapag yan ay epic na, medyo mataas na, parang pumapalo na siya sa 14-27, tapos pag legendary na siya, umaabot na siya sa 50 na attack damage na bigay sa atin. So mas maganda kung mas mataas or legendary yung makuha natin. Ako kukunti pa lang yung legendary ko, puro epic pa lang ang meron tayong constellation. Tapos yan, yung Star Crystal, yan yung nagpapataas ng another na additional na defense or attack sa atin, depende sa characteristic ng ating constellation. So yun, sana maintindihan nyo or sana nakatulong itong video na ito, itong constellation guide sa atin. Para sa akin, mag-focus din kayo kahit paano dito or bigyan nyo na importance ito dahil malaki yung additional na bigay ng defense and attack sa atin kapag na-perfect natin ito. At the same time, kapag nakompleto natin yung ating Zodiac na requirements doon, so ma-activate natin yung mga 2% reduction, so malaking bigay yun. Tapos yung superb damage, maganda din ang bigay sa atin, pati yung double attack, no? So ganun din, pwede nyo rin i-dismantle itong mga walang kwentang constellations natin para magkaroon tayo noong parang star dyan na pwede natin gamitin pang upgrade ng ating mga constellation. At pwedeng kapag na-upgrade natin sila, madadagdagan naman yung ating attack or defense. So yan lang ang gawin nyo guys. Lalakas kayo kahit papano. Yan ang hindi nakikita ng iba or hindi yan yung mga inside build na mga character. Kaya kung mapapansin nyo, bakit parehas lang kami ng set options pero bakit mas malakas sa akin yung kalaban ko? Siyempre maraming factor yan. So isa na ang factor na ito sa nagpapalakas sa mga character nila. Kahit yung iba sa amin, parehas na kami na level and yung build ng options ng mga skills and character, or minsan mas malakas pa ako ang level ko pero mas natatalo nila ako. So yan yung mga factor na yan. So yun lang siguro and have a good day. Bye bye.